Mayroon talagang mga tao na malakas humusga sa kapwa at walang preno sa sarili kung paano tratuhin ang ibang tao. At may mga tao na mabait kausap kapag kaharap nila ay halatang may kaya sa buhay. E paano kung ang kaharap mo ay halatang walang-wala sa buhay? Magiging mabait ka pa rin ba sa kanya? Yan ang alamin natin sa video na ito. What's up guys? Maligayang pagbabalik sa ating bagong video. Sa video na ito, ating matutunghayan ang isang kakaibang kwento ng isang manager dahil sa ginawa nitong pagpapalaya sa restaurant ng isang matanda at magugulat ka kung sino ito. Sa napakagandang lugar sa Latin America na kung saan matatagpuan ng isang sikat at mamahaling restaurant. Marami ang kumakain at tumadayo sa restaurant na ito dahil sa napakasarap ang kanilang pagkain kaya ito ay binabalik-balikan ng mga tao. At sa restaurant na ito ay dito nagtatrabaho si Antonio bilang isang waiter para masuportaan ang kanyang pamilya sapagkat siya lang ang inaasahan sa kanyang magulang dahil wala na siyang ama at mayroon pa itong kapatid na may sakit na sinusuportaan niya sa pang-araw-araw na pangangailangan at gamot nito. Mahal na mahal ni Antonio ang kanyang trabaho kaya gagawin niya talaga ang lahat dahil nagbabakasakali siya na balang araw ay mapopromote din siya sa kanyang trabaho para lumaki ang kanyang sweldo. Kaya kung may papasok na mga customer sa restaurant na ito, ay alisto talaga siya na serbisyoan ito na may kasamang mga ngiti at pagbati sa mga customer. Bising-busy si Antonio sa pagkuha ng order sa mga customer. At sa hindi inaasahan, mayroong isang matanda na biglang pumasok sa restaurant na ito. Hingal na hingal at marumi ang kanyang damit na parang palaboy sa kalsada. Kaya nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang order nito. Nagsalita ang matanda at sabi nito na, "Pasensya ka na iho. Hindi ako order," sabi nitong matandang babae. At humingi rin siya ng paumanhin sa mga customer dahil sa kanyang abala sa biglaang pagpasok niya sa restaurant na iyon. Nakita ng manager si Antonio na may kausap na matandang babae kaya lumapit kaagad ito at hindi inaasahan na ito ay kanyang sigawan at pinapalabas niya sa restaurant na iyon. Nagtinginan ang mga customer dahil sa ginawa sa manager at ang waiter na si Antonio ay naawa sa matanda dahil umaambon sa labas at malamig ang panahon. Ngunit hindi naman siya makapagsalita sa kanyang manager dahil siya ay takot dito. Walang nagawa ang matanda kundi lumabas na lang. Pumasok kaagad sa isip ni Antonio na tulungan ang matanda kaya lumabas ito at hinabol niya ang matanda para ito ay abutan ng kunting tulong. Dahil iniisip niya na gutom na ang matanda kaya ito pumapasok sa restaurant. Paglabas ng waiter sa restaurant ay hindi na niya nakita ang matanda. Ngunit patuloy lang siyang tumatakbo at binabaybay lang niya ang kalsada hanggang sa naabutan niya ang matanda na naglalakad. Noong nakita na ng waiter, sumigaw ito at sinabing, "Lola, saglit lang." At lumingon ang matanda at nagtaka. Sabi ng waiter na si Antonio, "Buti naabutan pa po kita, Lola. Ito kunting barya para may pambili ka ng pagkain dahil alam ko na gutom ka na kaya ka pumasok sa restaurant. Pagpasensyahan nyo na po ang pera ko at ito lang ang kaya kong ibigay sa inyo dahil ibibili ko pa po ng gamot para sa aking kapatid na may sakit. Kaya nga po Lola, hindi po ako magtatagal, baka pagalitan po ako sa aking manager at babalik na po ako sa restaurant. At pagpasensyahan nyo na rin po ang ginawa sa inyo ng aking manager." Ang matanda ay hindi nakapagsalita at ngumiti lang ito. Iniisip ng matanda na kung sino pa yung mga tao na walang-wala sa buhay ay siya pa yung marunong lumingon sa kapwa at handang tumulong sa mga mahihirap na walang hinihiling kapalit. Si Antonio ay dali-daling tumakbo pabalik sa restaurant dahil ito ay natatakot baka hahanapin siya ng kanyang manager. At ito na nga, nakita siya ng kanyang manager pagpasok niya sa restaurant at tinanong ito kung saan siya galing. Ang sabi ni Antonio ay lumabas lang siya saglit para abutan ang matanda ng konting pera para ito ay makabili ng pagkain. Imbis na matuwa ang manager sa kanyang ginagawa, ay nagalit pa ito at sabi sa kanya na, "Bakit hindi ka nagpaalam? Alam mo ba na bawal kang lumabas ng restaurant sa oras ng iyong trabaho? Ikaw, pumili ka kung sino ang mas importante sa iyo, ang trabaho o ang matandang pulubi na palaboy-laboy na lang sa kalsada." Sinabihan pa siya ng manager na kahit anong gawin mo sa kanila ay hindi mo na mababago pa ang kanilang buhay. Kaya mag-focus ka sa trabaho mo, baka tanggalin pa kita dito. Iniisip ni Antonio na imbis na magiging malungkot siya dahil pinagalitan siya ng kanyang manager, ay lalo itong nagiging masigla dahil iniisip pa rin niya na masarap sa pakiramdam ang makatulong ng tao kahit kaunti na walang hinihinging kapalit. Patuloy pa rin si Antonio sa kanyang trabaho kahit hindi niya gusto ang kanyang manager ay pinipilit lang niya ito dahil iniisip niya na mas mahalaga ang kanyang trabaho dahil mayroon siyang inaalaga ang kapatid na may sakit at siya lang ang inaasahan sa kanyang pamilya. Kaya kinakain na lang niya ang kanyang pride at nagpapakumbaba ito.
Lumipas ang isang linggo at mayroong pumarada na isang mamahaling sasakyan sa harap ng restaurant mismo. At nakita ni Antonio ang isang matanda na mayroong suot na mahabang jacket at halatang napakayaman ito. Lumapit si Antonio para kunin ang order nito, ngunit bigla namang sumingit ang kanyang manager at sabi na, "Ako na ang magsaserve sa inyo, ma'am." Biglang lumingon ang matanda at tumitig ito sa manager at sabing, "Hindi ko kailangan ang serbisyo mo, iho," sabi ng mayamang matanda. Lumaki ang mata ng manager at tulala lang ito sa sinasabi ng matanda at wala siyang idea kung ano ang mga pinagsasabi nito. At dito, sinasabihan na siya ng matanda na kung naalala mo noong nakaraang linggo na pumasok ako dito sa restaurant na ito dahil ako ay na-hold up at kinuha lahat ang gamit ko. Naglakad ako kaya ako marumi noong panahon na iyon dahil umuulan din sa labas. Pero hindi ko inasahan na sigawan mo ako noon at palayasin mo ako sa sarili kong restaurant. Hindi na lang ako nagsalita sa mga panahong iyon sapagkat mayroong mga kumakain ng mga customers at ayaw ko na mag-iskandalo ako dito sa restaurant ko. Biglang naalala ng manager ang pangyayari na iyon at hindi inaasahan ng manager na siya pala yun. Kaya bigla siyang nagdrama at parehingi ito ng tawad. At sabi pa ng manager na hindi niya sinasadya ang lahat ng iyon at nangako siya na hindi na niya gagawin yun kahit kailan. Pero sinabi lang ng matanda na okay lang yun. Kalimutan mo na yun. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Pero masakit man ito para sa iyo ang sasabihin ko na ayaw ko nang makita ka dito sa restaurant ko. Dahil ayaw ko na mayroon akong empleyado na tulad mo na bumabase lang sa mga panlabas na anyo at walang respeto sa mga matanda. At gusto kong ipakilala sa iyo ang bagong manager sa restaurant na ito. At dito tinawag ng may-ari ng restaurant ang waiter na si Antonio. At tinanong ito na, "Anong pangalan mo, iho?" Sabi ng waiter ay, "Antonio po, ma'am." Sabi naman ng may-ari ng restaurant na, "Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa iyo noong araw na walang-wala ako. Dahil hinabol mo pa talaga ako sa labas at inabot mo sa akin ang iyong kaunting pera para lang ako ay makabili ng pagkain. Kahanga-hanga ang ginawa mo, iho. At hindi ko akalain ang tulad mo ay mayroong mabuting puso sa kapwa at handang tumulong na walang pag-aalinlangan. Naalala ko pa noon na sinabi mo na mayroon kang kapatid na may sakit. Tama ba?" Sabi ni Antonio ay, "Opo ma'am, meron po. At ngayon, iho, susuklian ko ang iyong kabutihan dahil ako na ang magpapagamot sa iyong kapatid at ako na ang bahala sa pinansyal na pangangailangan ng iyong magulang. At dudublihin ko ang sahod mo bilang isang manager sa restaurant na ito. Dahil maswerte ako na mayroon akong empleyado na marunong lumingon sa kapwa at mayroong malambot na puso sa mga taong walang-wala sa buhay. Kaya sa kwento na ito mga kapatid ay huwag nating husgaan ang mga tao na ating nakasalamuha araw-araw. Kahit alam naman natin na walang babalik sa atin sa mga ginagawa nating tulong, ay mayroon namang Diyos na magbibigay sa iyo para sa iyong kabutihan. At dito nagtatapos ang ating nakakamanghang kwento mga kaibigan na pwede nating pagpupulutan ng aral. At kung na-inspire ka sa kabutihan sa ginawa ng waiter, ay pakishare naman ang video na ito. At kung namangha ka sa ginawa ng may-ari sa restaurant, ay pakipindot naman ang like button. At sana all na hindi madamot pumindot sa subscribe button at ang bell. Hanggang dito na lang mga kaibigan at shoutout na rin sa ating mga solid supporters.